Yes, good morning, church. Morning. Ay, hello. Are you blessed? Talaga? Pwede ba nating palapahan ng Panginoon? Yeah. Welcome po sa Solution Grace Church, mga kapatid. Sige po, pumasok na kayo. And once again, we would like to welcome you dito po sa ating pananambahan. It's Sunday once again. Tayo po ay nasa, I believe it's the last Sunday of August dahil next Sunday ay September na. September, October, November, December. So 3 months to go before Christmas. Pwede ba nating batiin na bawat isa ng Merry Christmas? Christmas! Amen! Tingnan mo si Teacher Nelly at si Kuya Gio, pang Christmas na yung outfit. Diba? Christmas tree na lang. And sa mga kaibigan po natin online, we welcome you. This is Solution Grace Church. And my name is Laverne Ducot. Welcome po. At kami po ay natutuwa dahil bagaman ngayon ay sineselebrate pa rin na marami ang mahabang weekend, holiday. At sana po hindi na mag-holiday sa church. Punta po kayo. Gaya last Sunday, talagang full pack tayo. But thank you so much for coming today. At alam namin na pinagpala na po tayo. And gusto nating batiin, of course, salamat po for dropping by, for visiting us, ang ating mga kaibigan all the way from Batangas. Pwede ba natin palapakan? Si Sister Maylene, hindi na first time kasi lagi na natin kasama. Pero first time pong kasama yung kanyang butihing hobby, si Brother Roy. Hello, Brother Roy. Pwede bang tumayo si Brother Roy para makita siya? Yun. At saka yung kanilang mga kiddos, si Maury at saka si Bettina. Good morning. Ayan. Sila po ay kaibigan ng ating kaibigan si Brother John Mar na ngayon po, mamayang gabi, papauwi na, pabalik sa Qatar. Ayan. So, bukas. So, pwede pa pala akong sumabay, bukas, And salamat po for joining us today. Masaya po kami. At bagaman meron tayong mga kaibigan ngayon na si Ate Nenet ay bumalik na sa sa Dubai. At we pray for traveling mercies. Nandun na ba siya sa Dubai? Wala pa, Wala pa. Nasa Taguig pa lang, Kadilipad pa lang ng eroplano. And of course, gusto natin batiin din ng belated 25th wedding anniversary ang ating mga bisita. Sila ay nag-celebrate na ng kanilang 25th. Isang taon pala yung pagitan natin, Last year ba tayo? Parang nagduda ka. Last year? 25 na rin kami. So talagang, 26 na ngayon, no April. So, si Tita, tagal ka na nag-25, Tita, 1920 pa? Sa mga nagse-celebrate po ng kanilang anniversaries, of course, happy anniversary. And today, alam nyo, napaka-exciting po ng araw na ito. It's because, alam nyo, kanina pa lang sa pag-aawitan natin, damag-dama po natin ang presensya ng Panginoon. Amen. At salamat kay Kuya Albert. Alam nyo bang good news kay Kuya Albert? Nakakapalakpak na. Ang tagal nakaganyan yan Para bang akala mo yung forma niya, lagi nakatoksido. Wala siya dito, lumabas lang sandali. But praise God for His life na siya ay ginagamit na nakaganon na Sabi ko yung kabila naman ay ganon mo. Nakakapalakpak na So that's good news. So mga kapatid, once again, kami po yung masaya, nakapiling namin kayo at pagsaluhan po natin ang biyaya ng Panginoon. Ayun, I'm so glad to see si Ashley. Magaling na. At nabalita ako ng isang gabi, bumabalik na sa pagkain ng sardinas, My favorite. Sige po. Kayo po ba ay excited na to listen to the Word of God? Amen? Sige po, let's pray po muna. Aba, we thank you once again. Talagang hindi po magkamayo ang aming puso sa pasasalamat for bringing us dito sa iyong tahanan. And I pray that you would use me as your mouthpiece. Mailahad at maipahayag ko po ng malinaw ang iyong salita ng sa gayon. Ito po ay hindi lang tumimo sa aming mga buhay at ito po ay maisa pamuhay po namin bilang mga anak mo, bilang mga mananampalataya, at bilang mga ilaw ng sanlibutan ito. Salamat, Panginoon. At gamitin niyo po ang araw na ito na patuloy po namin balik-balikan ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan, ang iyong pagmamahal sa pamagitan po ng aming
pag-aaral na iyong salita. At ito po ay aming panalangin sa matamis na pangalan na aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Alam niyo po, today ay atin pong bibigyan ng, of course, parangal ng Panginoon at naisin ko pong ipaalala po sa atin na napakabuti po ng Diyos like what we have studied last Sunday na it is God who pursued us. Hindi tayo nakatagpo sa Panginoon. Dahil kung tayo po nakatagpo sa Panginoon, seemingly, nawawala ang Diyos. Hindi po nawawala ang Diyos, ang nawawala tayo. And as we have studied last Sunday, napag-alaman natin na talaga palang matagal na tayong sinusundan at hindi po napapagod ng Diyos na tayo po ay Kanyang kalingain. At mula po sa ating mga napag-usapan last Sunday, nais ko pong at dalayan ko na tumimo sa ating puso na that God is so good, really. Hindi lang siya mabait, hindi lang siya mabuti, siya rin po ay tapat sa Kanyang pangako. Pag sinabi niya, He will never leave you nor forsake you, panghawakan po natin. Kasi maraming pagkakataon sa buhay po natin. Alam niyo kung bakit maraming taong nalulungkot? It's because masyado tayong occupied with ourselves. Ibang tipong nakikita natin lagi, ina-analyze natin ang buhay. Hindi ba nangyayari yung mga kinatatakutan natin? Sabi nga nakasabihan, analyze, paralyze. Marami tayong mga inaalala nung araw. Ako po personally, nung ako ay bata-bata pa. Bata pa rin naman sa ngayon. Ang dami kong mga kinatatakutan nung araw na hindi naman nangyari. And I'm so sure, marami rin po kayong mga kinatakutan nung araw na hindi naman nangyari. Alam niyo kung bakit? Kasi po, tapat ang Diyos sa Kanyang pangako. Ang problema, walang problema sa Diyos, may problema sa atin. Now, tayo po bilang mga tao, lalo tigit tayo po mga mananampalataya, napapansin niyo po ba, sa kabutihan ng Diyos, He wants you to be happy. Gusto ng Panginoon, happy ka. Yung lagi ko nga pong ginagawang biro at bilang respeto kay Senator Enrile. Di ba yun ang tagline niya? Gusto ko happy ka. Pero galing po sa Diyos yun. Kasi narinig niya yun nung nasa Garden of Eden po siya. Sabi ni Lord, gusto ko happy ka. Inadapt niya, nagamit niya sa panahon niya ngayon. So kita niyo sa panahon ngayon, sa Senator Enrile na lang yata ang buhay sa mga colleagues niya. No? It's because I believe gusto niya happy siya. Wow! So, ibig sabihin, if you believe that you could live longer than 70 years old, kasi ibang mga tao sa ngayon, hindi na umaabot 69 lang, namamatay na Ngayon, kung sino po dito gusto mabuhay na mahaba, huwag kayong masyado nag-a-analyze ng buhay. Hindi ko po sinasabing huwag kayong magplano. Kasi pag kayo po analyze, paralyze po ang pupuntahan natin yan. Let concentrate yourselves to be loved by God. Hindi ko po sinasabing huwag kayong magplano. Walang masama doon. Pero hindi kayo pababayaan ng Panginoon. Amen? Analysis, paralysis. Yung bang hindi ka na makakilos, hindi mo ma-enjoy yung buhay sa araw-araw. Masyado kang busy with so many things. Yung tipo bang nagtatawanan sa paligid mo pero parang lalim mo, hindi ka tumatawa kasi balon ako Lalim ng hugot ko Kami nga po sa bahay kami lang pinakamababaw. Kasi, ewan ko, konting patawa lang ni Mrs. natatawa na kami. Hindi nyo na itatanong si Mrs. po talaga ang joker sa bahay. Ako yung ako yung introvert, siya yung extrovert talaga. Totoo yun. Ako yung lagi niya pinapataw. Dito, hindi niya pinapakita Now, nakikita ko po talaga, ang gusto ng Panginoon sa atin, you enjoy life. Amen. Yung bang tipong, hindi mo namamalayan na ikaw ay, alam mo yun, yung problema, di ba? Pag ikaw ay occupied with the love of God, hindi ka natatakot sa paligid mo. Pero pag ikaw ay occupied with so many things, pansinin niyo po, madalas kayong matakot, mapagod. At kung ano man po yung inyong pinagkakaabalahan, yun po yung lagi nyo nakikita. Di ba? For example, nung bata si Aves, ang kinagigiliwan ni Aves, hindi ko nga alam, akala ko nung araw magiging bus driver tong batang to Lagi na lang pag nasa labas kami, sinasabi niya, familiar sa doon sa Tastrans. Alam mo yung Tastrans? Kaya, yun. Yung sinasakyan ni tita, lahat ng bus na dumaraan, pag nakakita siya ng ibang brand na bus, nadidisappoint siya. Kaya paglabas namin, sabi niya, Daddy, ba't ganon? Pag lumalabas tayo na bahay, puro Tastrans ang nakikita ko. Kasi ako, puro Tastrans ang laman ng isip mo
Pansinin niyo kung ano yung laman ng isip niyo, yun ang lagi niyo nakikita, di ba? Pero kapag tayo po'y occupied with Jesus, anong nakikita ninyo? Yung kabutihan ng Panginoon. Ibang tipong paglabas yun ng church, pwede niyo po pag-usapan ng kabutihan ng Panginoon. Hindi yung bang tipong nakikita na lang natin yung mga bagay na hindi mabubuti, doon tayo mahusay eh. Ang propensity ng tao, nakikita natin yung mga hindi kagandahang detalye. Naalala ko yung daddy ko nung nabubuhay pa nagpapabili ng donut si Aves at saka si Arian. Dinidisappoint niya. Wag yan. Mas malaki yung butas sa laman. Pero hindi nila nakikita yung laman. Di ba? Minsan nga, napipintasan natin yung mga walang buhok. Pero hindi nila napapansin, mas maganda yung patila ng mga walang buhok dito eh. Di ba? Pero siya, uy! Akala ko nasa CR pa eh. Nandito na pala, nakabalik na. Makain na pala. Ang point ko lang, yung dapat makita natin yung mabubuting bagay. Di ba? Amen, church? Napatawa ko lang po kayo. And today, pag-usapan natin ay isang napakagandang topic at ito po'y binigyan ko ng titulo na Overcoming Sin, Jesus' Way. Praise God, ano? And of course, dito po sa ating church, FYI sa mga baguhan, kung kayo po ay first time na napadako sa ating sambahan, pakilagay po sa ating comment section, #first time o #first timer. Kasi gusto namin kayo makita. Napatingin si Teacher Nelly. Yung mga tiga dito hindi nakasali doon. So kung kayo po ay pakishare po yung ating gawain. At gusto namin ipabatid sa inyo, since sa ating church po is known as Solution Grace Church, nagbibigay po tayo ng solusyon sa ating mga soul. Kasi ito yung dapat binibigyan ng tugon sa ating mga tanong. Ang tanong po ay nabubuo sa ating isipan. At sa ating pong soul, ang main faculty is the mind. Amen. So ang ating pong question, as we move on, how can a man experience true heart transformation? Pag sinabi nating heart transformation, true heart transformation, it begins from the inside out. Hindi lang siya basta self-modification. Pag sinabing self-modification, ang illustration po nito, naalala ko na ako po'y bata-bata pa sa may part ng Malacanang. Sa may Pandakan po kami, nakatire. Obvious naman, di ba? Pag meron pong dumarating ng mga dignitaryo sa lugar namin, papuntang Malacanang, yung pong lugar ng mga squatters doon, nilalagyan ng mataas na wall para hindi makita yung hindi kagandahang paligid. Ang tawag doon ay modification. Hindi inaayos yung mga tahanang hindi maganda. So ito rin po yung tinatawag na self-modification. Nangyayari lang, panlabas lang. Japeks, kumbaga. Hindi authentic. Pero paano po ma-achieve o mararanasan ng isang tao, I should say, ang isang true heart transformation? Kasi ito yung ating signos na tayo bilang mga mananampalataya. Now, bilang pagpapatuloy, ay balikan po muna natin yung ating mga pinag-usapan last Sunday at alamin po natin at alamin din natin kung paano po naranasan ng Samaritanang babae yung pinag-usapan natin last Sunday in John chapter 4. Remember? Na nagkaroon po ng transformation yung babaeng ito. So, paano po niya naranasan itong pagbabago sa kanyang buhay? Sobrang instant yung nangyari sa babaeng ito nang siya po ay kinatagpo ng Panginoong Jesus. Remember yung ating message last Sunday? What was our message last Sunday o yung title natin? The God Who Pursues You. Yun ang title natin last Sunday. So nung nakatagpo po ng babaeng ito, ang Panginoong Hesus Kristo, talagang instantly nagbago. So mula po sa mga tagpong ito, magkaroon tayo ng konting pagbabalik tanaw. At alam niyo po bilang mga mananampalataya, naranasan po ng babaeng ito na hindi siya nakondena ng Panginoon. Bagaman, mula po sa kwento ay ipinaalam sa atin mula sa binasa natin last Sunday na yung babaeng ito hindi po lingid sa kaalaman ng Panginoon ang kanyang pinagdaanan. Na siya po ay namuhay sa kasalanan. Di ba? Napag-alaman natin, meron siyang 5 asawa at meron pa siyang kasalukuyang kinakasama. Samantala, nung kinatagpo po siya ng Panginoon, makita natin, paano ba tayo itinutuwid ng Panginoon? Na pangkaraniwan, hindi po ito yung sistema kung paano tayo nagtutuwid ng kapwa natin. Kasi nga po sa isipan ng Panginoon, no condemnation. Now, I would call this
the triple C principle. So let's go back. Paano po ba kinalingan ng Panginoon ang babaeng ito, yung babaeng Samaritana? So balikan po natin ang kasaysayan. Quick review lamang po ito na may kinalaman sa ating pag-uusapan today. John chapter 4 verses 16 until 17. Jesus said to her, "Go call your husband and come here." And then ang sabi ng babae sa kanya, "I have no husband." Jesus said to her, "You have well said, I have no husband." Anong ginawa ng Panginoon? Kinondem ba ng Panginoon ang babaeng ito? No. He complimented the Samaritan woman. Kita nyo, no? Bagaman, alam niyang gumagawa ng kabuktutan at nasa gitna ng pagkakasala yung babaeng ito, but Jesus complimented her. But take note mga kapatid, bilang mananampalataya, bilang Panginoon, I should say, Jesus does not condone sin. Hindi po niya kinokonsente ang mga taong gumagawa ng kasalanan. Because after po niya kinompliment yung babaeng ito, He confronted her. Harap-harapan. Hindi po natakot ang Panginoon sa kanya. Paano po niya kinonfront ang babaeng ito? Sabi ng Panginoon, "For you have had 5 husbands." 5 na asawa mo. O 5 na kinasama mo. And the one whom you now have is not your husband. So after complimenting the Samaritan woman, what happens next? Kinonfront niya yung babae. Kasi po, Jesus does not condone sin. Pag sinabing condone, hindi po niya ina-accept yung kasalanan bilang, "Oy, okay lang na magkasala ka." Hindi po ganon. Napangkaraniwan, ito yung ibinabato sa atin sa biyaya, na okay lang tayo magkasala. No, we do not also condone sin. Hindi po namin ina-accept ang sin, na okay lang na magkasala tayo. Wala po akong pinipreach dito sa ating church. Bilang mga nasa biyaya, okay lang magkasala kayo. Hindi po. Ayaw ng Panginoon nagkakasala po kayo. You know why? Of course, under the new covenant of pure grace, there is therefore no more condemnation, no guilty verdict, no punishment. Pero, may consequence. Alam niyo kung bakit ayaw kayo nagkakasala ng Panginoon? Yung consequence na yan, dadaling ka sa buhay na kalungkutan. Hindi kayo magtatagumpay. Masaya lang kayo sa simula, pero later on, kung bakit kinonfront ng Panginoong Jesus ang babaeng ito, because alam na niya, pag nagpatuloy siya sa kasalanan, at kung hindi niya kakatagpuin ang babaeng ito, remember, sabi ng talata in John chapter 4, Jesus needed to go through Samaria. Talagang kinatagpo niya yung babaeng ito because ayaw niya, sino man ang nabubuhay sa kasalanan. Pag tayo po yung nabubuhay sa kasalanan, sinisira natin hindi lamang po yung ating kaluluwa, pati po yung inyong katawan, sinisira nyo eventually. Ayaw ng Panginoon yun. So, after Jesus complimented the Samaritan woman, He confronted her. Yes, sabi niya, "For you have had 5 husbands." 5 na kinakasama mo at meron ka pang bagong kinakasama, hindi mo rin asawa. And then after that, ano po matututuhan natin? Once again, He complimented the Samaritan woman. In that, you spoke truly. Hindi ka nagsisinungaling. So, ang galing ng Panginoon, ano? Kapag tayo po itinutuwid, naramdaman po ng babaeng ito, walang condemnation, even though hindi binola ng Panginoong Jesus ang babaeng ito. Hindi niya sinabing, "It's just okay, naintindihan kita na magkasala ka na meron kang 5 asawa." Kasi naman, ang hirap naman talaga matagpuan ng pag-ibig. Hindi po ginawa ng Panginoon yun. Kasi alam ng Panginoon, pag ginawa niya yun, hindi po akma sa Kanya because He is thrice holy. Remember, Jesus, kung bakit natin inaawitan siya ng holy, 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 because He did no sin, in Him is no sin, and He knew no sin. Kaya ayaw ng Panginoon na tayo po nagkakasala. Once again, why? Sinisira mo ang iyong kaluluwa. Nakukurap yan eh. Nakukurap ang isip mo, nakukurap ang damdamin mo, nakukurap din ang kalooban mo. Eventually, meron po itong masamang epekto sa inyong katawan. Corrupted din. Hindi mo pwedeng sabihin na, okay lang ako magkasala. Nasa biyaya naman ako eh. That's nonsense. Sabi ng Romans 6:14, "For sin shall not have dominion over you." Why? Walang kapangyarihan ng kasalanan. Because you are no longer under the law, but under grace. Now, kung nananagana pa rin at nananagumpay ang kasalanan sa iyo, you are not under grace. You are under law. Amen? Kung patuloy po kayo sa paggawa ng kasalanan. Well, the good news is, once again, gusto ko pang paalalahanan kayo, there is therefore no condemnation. No guilty verdict, sabi po na Amplified Version. No punishment. But, there is consequences. Yun ang katotohanan. Pero dito po makita natin, mula po sa tagpong ito,
wala pong naramdaman na condemnation yung babae. Alam niyo po ang nangyari dito? Dahil akmang-akma sa Panginoon talaga yung kanyang pakay, bakit siya naparito sa mundo? Because He came, sabi ng John 3:17. Kabisado niyo, John 3:16. Amen? Ano sabi ng John 3:17? For God did not send His Son into the world to condemn the world. Bakit? Condemn na po ang mundo. He came to save us. Why? Because He is in the ministry of saving. Kaya nga po ang pangalan niya is Yeshua. Ibig sabihin, salvation. Doon siya mahusay. Sabi pa ng 2 Corinthians 5:19, that is that God was in Christ reconciling the world to Himself, not imputing their trespasses to them. Hindi na po ipapamukha sa atin ng Diyos ang ating mga kasalanan. Pero He will still confront you because He loves you so much. And He has committed to us the word of reconciliation. So, mga kapatid, pakatandaan po natin that Jesus is not in the business of condemnation, but He is in the business of reconciliation. Wala po sa bokabularyo ng ating Panginoong Jesus ang salitang condemnation, but reconciliation. Wow! Bakit? Isipin nyo, sabi ng talata, that is that God was in Christ reconciling you to Himself. Wala na pong problema ang Diyos sa kasalanan. Kasi lahat po ng kasalanan ng tao were dealt at the cross 2,000 years ago. Kaya po tayo, we could come boldly to Him any time of the day, 24/7. Now, kapag ito po yung naintindihan natin, gaya po ng babaeng ito, dahil alam natin, napakabuti ng Diyos at malinaw sa iyo ang Kanyang biyaya, hindi ka magtatampisaw sa kasalanan. Yung ibang tao, meron akong nakasama before, nasa biyaya daw sila, sabi nila, wow, okay pala sa biyaya. Kahit magkamali ka, okay lang sa Diyos. Sabi ko, mukhang hindi mo naintindihan ng biyaya. Kaya po nami-misinterpret tayo ng ibang mga kapatid natin. Akala nila, tayo, nasa biyaya, hindi na nagpipray yan, hindi na nagsusorry sa Panginoon yan. Gawa pa rin ang gawa ng kasalanan. Hindi po. The more mo alam ang biyaya, God's goodness will lead you to repentance. Pag sinabing repentance, in Greek, it's metanoia. Meta means change, noia, mind. Nagbabago ng isipan. Amen. Romans chapter 2, verse 4. Or you despise the riches of His goodness, forbearance, and long-suffering, not knowing that the goodness of God leads you to repentance. God's goodness leads us to repentance. At yun din po nangyari sa bawat sa puso atin. That God's goodness led us to repentance. Nagbago tayo ng pag-iisip. Just like the Samaritan woman. When she heard the good news from Jesus, kinompliment siya, kinonfront, para bang KKK din to eh. Di ba sabi ko kanina, triple C principle? Pwede rin KKK. Kiss muna, then kick, confrontation, and then kiss again. Galing ng Panginoon, no? So wala pong condemnation na ramdaman yung babae. And that led her to change of mind, repentance. Ano po nangyari sa babaeng ito? Aba, pinagsabi ang kabutihan ng Panginoon. Basahin natin John 4:28-30. The woman that then left her water pot. Eh syempre, bakit mo maiiwan yung water pot mo? Natagpuan mo na ang Panginoong Jesus na siyang tubig ng buhay. Nakalimutan niya yung sarili niya. Nakalimutan niya yung water pot niya. Remember, siya po'y umiigib every 12 noon. Bakit? Bilang Samaritan, iniiwasan niya yung mga Samarites. Ang daming chismosa sa paligid nila eh. Pag iigib ka ng umaga doon, marami mga Samarites, pinag-uusapan siya. Meron siyang 5 kinasama. Meron pang kinakasama. Siyempre, ang dami mga, ayan, Kuya Gio, sinabi ko na, pinipigilan ko nung last Sunday yung mga Samarites na kasama nitong mga Samaritan, itong Samaritan woman. So, pinipigilan niya. Kaya umiigib siya na 12:00 ng tanghali. Pero, kasi alam niyo ba't iniiwasan niya yung mga Samarites? Because she was then occupied with herself. Pag occupied ka ng sarili mo, iniisip mo, pag lalabas ako dito, pag chichismisan ako nito mga kumari ko mga Samarites na ito eh. Pero when she was occupied about Jesus, nakalimutan niya yung water pot niya, wala na siyang pakialam sa mga Samarites na ito, and then, balikan natin yung talata. The woman then left her water pot, went her way into the city, and said to the men, take note, to the men, come, see a man, capital M, referring to Jesus, who told me all things that I ever did. Could this be the Christ, the Messiah? So sinabi niya,
nabuyang-yang yung buhay niya pero wala na siyang pakialam. Why? Because she was so occupied with Jesus. Pero nung araw, nung hindi pa niya nakakatagpo at hindi pa siya kinakatagpo ng Panginoon, she was so occupied with herself. Kaya pag kayo po occupied with yourself, nakikita niyo po yung problema sa paligid. Nakikita mo si Marites na ganyan, si Marites na gano'n. Parang hindi ka makakilos, no? Parang anong sasabihin ni ganyan, ni gano'n. Pero kapag tayo po occupied with Jesus, wala ka nang pakialam sa kanila. Ipagsasabi ko ang kabutihan ng Diyos. And with just this one person, alam niyo po ang nangyari? Many got saved. Tuloy po natin, sabi po niya dito, "Come, see a man who told me all things that I ever did." Then tuloy po natin dito. "And many of the Samaritans of that city," sabi ng verse 39 ng John chapter 4, "believed in Jesus because of the word of the woman who testified. He told me all that I ever did." Wow! Nakita niyo po yung pagbabago? Hindi na niya iniwasan yung mga Samarites. Why? Because this time, she was then occupied na with Jesus. Naalala ko po nung, I believe ito rin naranasan nila Brother Roy, nila Sister Mylene. It was 2011, nung meron po nagpahiram sa akin ng CD at pinakinggan ko yung nilalaman ng CD na yon. Alam niyo, nung nagkaroon ako ng revelation, kinatagpo ako ng Panginoon about the message of grace. Si Mrs., nasa CR siya. Kinakato ko yan. Ma, pakinggan mo to, may share ako sa'yo. Sabi niya, sandali lang, nakaupo ako. Alam niya na ginagawa, ano? Sa kanyang trono ng biyaya. Ano? Pero hindi ko siya tinatantanan. Kahit nagluluto siya, nagkukwento ko, ma, alam mo ba yung ganito pala yan. So, sobrang occupied ako ng Panginoon. Nung time na yon, struggling po kami financially. Yung aking ministry na ginagalawan, of course, bilang isang talent, may mga pagkakataon, pag sweldo time, hindi dumarating on time yung sweldo ko. Talent ako eh. Minsan hindi napipirmahan ng mga boss. So, kailangan ko maghintay. Pero nung wala pa kami sa biyaya, nung wala pa kaming revelation about grace, nakatingin kami sa buhay namin. At ang inyo pong lingkod, FYI, alam ni Mrs. ito, alam po ng mga anak ko ito. Nung araw, pagising ko sa umaga, binubuksan ko kaagad ng radyo, nakikinig ako ng mga komentaryo. Kaya ang aking pong karakter nung araw, punong-puno ng galit sa gobyerno. Kulang na lang, humabol ako maging senador. Madalas ako maging mainit ang ulo. Yung mga anak ko, alam nila, ay, yan pong si Abis, lagi kami nagbababag niyan. Dahil sa sobrang makukulit din ng mga anak ko nung araw, ginawa ko ng 10 Commandments sa bahay namin, nakasulat. Lalong kumulit. Lalong nag-init ang ulo ko. And then, ito po maganda. Nakita ng misis ko ang pagbabago sa buhay ko. Nung kinatagpo ako ng Panginoon sa biyaya, sabi niya, parang ibang-iba ka na ngayon. Although nung simula, nawiwirdohan si misis sa akin, pero lahat po habang nagluluto si misis, and I believe ganun din po nangyari sa babaeng ito. Sa Samaritanang babae. Diba? Nilapitan niya yung mga kalalakihan ng mga tao sa kanyang lugar and she became the first evangelist sa kanilang lugar. And I believe I became the evangelist sa aming tahanan. Ang una kong binigyan ng mensahe ng biyaya, Mrs. Kahit anong ginagawa ni Joe, talagang, ma, pakinggan mo to. Pinatawad na pala tayo ng Panginoon. Bilang mananampalataya, sobrang excited ako. I'm so sure naranasan mo yan, Sister Jackie. Naranasan nyo yan. Yung bang tipo, excited ako lagi. Ang maganda po sa part ko kasi, meron akong pwedeng pagsabihan ng aking nilalaman ng puso. Meron akong programa sa radyo. At doon na po, praise God. Alam mo yung biyaya pa ng Panginoon. Yung time slot ko, kasabay ko sila Katunying at saka si Jerry Taberna. Mataas ang rating nun eh. Jerry Baha ba? Sorry. Ano ito, Berna? Pinagpalit ko yung pangalan. Yung time na yun kasi po, ako ay bilang talent sa radio, para mapanatili ako sa radio, dapat mataas din yung rating. And praise God, tumaas yung rating. I believe it's because of the message of grace. 10 minutes lang po ako nagpipreach noon sa programa ko. And I believe ang daming buhay na nabago. And I believe doon din kami pinagtagpo nila Sister Mylene at saka nila Brother Roy. Dahil, and sila Sister Sally din, at saka Brother Joel. Tinanong nila ako noon eh. Actually, hindi ko nga binalikan si Sister Sally kasi akala ko isa sa mga bashers ko nung araw.
After 1 year, bago ko binalikan si Sister Sally, this is true. Pero yun po, nung natanggap ko ang biyaya mula sa Panginoon, unang nakita pong pagbabago sa buhay ko, sa aming tahanan. Nakita ng misis ko yung pagbabago ko, na dating mainitin ang ulo ko, na minsan, sasabihin ni misis, bakit gano'n? Tanong ka lang na konti, ang init ng ulo mo. Totoo po yan. Even yung mga anak ko, parang hindi kami gano'n ka-close before. But nung ako'y kinatagpo ng Panginoon, nagbago ang lahat, lumiwanag ang aming paligid. Wow! Praise God! Sabi ko as a pastor, dapat mag-start talaga, no, yung aking pinipreach, yung aking walking, as I talk, di ba? Yung talk ko ay wino-walk ko sa tahanan namin. And it happened. Yung babae, ganito rin po nangyari. Sinimula ng babae doon sa kanyang town. And once again, she became the first evangelist sa kanilang lugar. And let's go back to John 4:39. And many of the Samaritans of that city believed in him because of the word of the woman who testified. He told me all that I ever did. Bakit po inalam? Bakit niya nalaman? Ba't alam ng Panginoon? Wala po tayong maitatago sa Panginoon. At kinailangan pong sabihin ng Panginoong Jesus, ito mga bagay nito sa babaeng ito, na alam ko kung sino ka man. 5 ang kinakasama mo, 5 ang kinasama mo, tapos meron kang kinakasama isa, that's number 6. And then finally, nung dumating yung ika-7th man, who was Jesus, doon na po niya natagpuan ang pumawi ng kanyang uhaw. Hindi mo na kailangan ng awitin ng dilaw. Pinawi na ni Jesus ang uhaw. Kita niyo, ang galing ha? Bible numeric sa Biblia, 5 na siya. Hindi umubra. Naghanap pa siya ng isa. That's number 6, the number of men. But finally, when Jesus came, the 7th man in her life, finally, na-quench na po yung thirst niya sa buhay. At instantly, nagkaroon po ng pagbabago sa babaeng ito. Amen, church? Nakukuha niyo po yung mensahe? So, ibig sabihin, kapag tayo po nakakatanggap when we receive the gift of no condemnation, nagbabago ang buhay natin. Like what happened to this Samaritan woman. Amen. So, napakabuti ng Panginoon sa buhay natin at sa buhay ng babaeng ito. Now, Romans chapter 2 verse 4, once again. God's goodness led that person to repentance. And itong verse na to, God's goodness also led me to repentance. Wow! That was 2011, 2024 na po ngayon. More than 10 years na ako nasa biyaya. Praise God. Sabi ko, paano kaya kung wala ako sa biyaya? Ako po ay 53 na, baka noong mga panahong yon. So, 53 ako ngayon, papalagyan natin, minus 10 years, 43, 42. Mukha akong 65 nung araw eh. Kasi pasan-pasan ko po ang daigdig. Umpisa pa lang na umaga, mainitin na ulo ko, nakasimangot na ako. Ngayon, di ba, 53. Mukha lang 52. Amen. Okay. So let's go back to our question. How can a man experience true heart transformation? Paano ba mararanasan ng tao ang true heart transformation? Okay, let's answer the question. When you receive the gift of no condemnation from Jesus, magkakaroon po ng pagbabago ang inyong mga buhay. Alam niyo po, pag may nagtatanong sa akin, I believe this was last Sunday, nag-usap kami ni Brother Makoy. One time, someone asked me, gusto makipagdebate. Sabi sa akin, paano mo masasabi na tama ang pinipreach mo, Laverne? Na tama ang mensahe ng biyaya? Paano makikita sa buhay ng tao na tama ang kanyang ibinabahagi? Sabi ko, simple lang. Nung time na yun, medyo nagulat din ako but I prayed. Sabi ko, Lord, give me the perfect answer. Alam niyo po ang pinakamatibay na ebidensya na tama po ang mensahe natin kapag meron pong buhay na binago sa inyo. Kapag nasa inyong banal na spirito, wala kang magagawa, magbabago ka talaga. Pero pag wala ang banal na spirito sa inyong spirito, hindi nyo kayang baguhin. Magbabago kayo, ang tawag po dito, self-modification lang. Yung bang tipong pag bibisita, mabait ka, pala-smile ka, pero pag umuwi na yung bisita, balik ka na naman sa normal mo. Pero yung tinatawag na true heart transformation, even though walang nakatingin, walang bisita, dahil alam mo na, actually kahit alam mong walang nagbabantay sa'yo, natural pong umuusbong sa inyo yung pagbabago. That's the fruit of the Holy Spirit. Amen? Galatians chapter 5, verse 22 onwards. Love, peace, joy, self-control. Natural po iyon. Nung araw, masagi lang ako eh. Sabi nga ni Mrs. sa akin, para kang nana. Konting sagi lang, umaaray ka. Ang init ng ulo mo.
Kaya nung araw, hindi ako nawawala ng sakit ng ulo eh. Parang, kasi sobra akong, sabi ko, ang dami namin pinagdaraanan sa buhay sa kaya kami dadamputin na kangkungan ito. Ang dami kong problema nung araw. Isipin nyo, iniisip ko nung araw, nawala ng trabaho si Mrs. Nagsara yung Bangko Filipino. Subok na matibay, subok na matatag. Pero nagsara. So iniisip namin, paano na kaya buhay namin? Tapos, nung araw, sumasideline ako, may side hustle ako eh. Na bukod sa ako'y talent ng FEBC, para may konting income pa, uso na yung acoustic nung araw eh. Regular kami sa Astoria Plaza. Tumugtog kami dyan for 3 years. So, nung mga panahong yon, malakas din ang kasal, yung mga wedding invitations. Pero nung nawala ng trabaho si Misa, sabi ko, ba't konting kinakasal? Nawala rin kami ng tugtog. Sabi ko parang, alam mo yung kasabihan ng marami na parang pinagbabagsaan ka ng langit at lupa. Pero nung sumibol po sa amin ng biyaya, unti-unti po nakita namin yung breakthrough namin. Hindi man po kami milyonaryo, pero higit pa po sa kayamanan ng mundo ang meron kami. Yung revelation ng biyaya ng Panginoon. Amen. At masaya po ako bilang ama ng tahanan. Pinakamasaya na po, kapiling natin ang ating mga anak sa paglilingkod sa gawain ng Diyos. Amen? Amen! So, sagutin na po natin tanong natin ito. Quick review lang yun, pero hindi quick, ano? Tagal, ano? Okay, dito na tayo. Meron pong isang kasaysayan na naman, pag-usapan natin babae. Last Sunday, babae. Yung Samaritan woman. This time, meron pong kinatagpo ang Panginoong Jesus. Babae na naman. At ito po ay inilapit sa kanya ng mga eskriba at mga pariseo at mga meron. Dahil ayon sa kanila, ang babae pong ito ay naahuli nila sa akto ng pangangalunya. So, last Sunday, pinag-usapan natin John chapter 4, but today, pag-usapan natin yung babae naman sa John chapter 8. Napakaganda po ng tagpo sa kwentong ito. So, simulan natin John chapter 8, verses 3 to 4. Then the scribes and Pharisees brought to him a woman caught in adultery. And when they had set her in the midst, now, bago ituloy yung pagbabasa, sabi, this woman was caught in adultery. Ang alam ko ang adultery ay ginagawa ng dalawa. Nasaan yung lalaki? Mukhang kaibigan ng mga pariseo. Mukhang set up. Premeditated. Parang familiar, ano? Parang nangyari na rin sa akin to eh. Parang familiar yung mga ganitong tagpo sa buhay natin. Di ba, Ate Amel? Kami na-record. Ito na-set up. So, may mga ganito talaga, may mga evil minds. Ito yung mga eskriba at mga pariseo. Now, and when they had set her in the midst, so, dinala po siya sa harapan ng Panginoon. So, habang dinadala, ito po, imagine niyo po pa nagbabasa ka ng Bible, habang dinadala, she was caught in the act of adultery. Once again, wala yung lalaki. So, set up po ito. Now, mind you, hindi lamang po yung babae ang na-set up, gusto ring i-set up si Jesus. So, habang dinadala yung babae, pansinin nyo, habang naglalakad sila, ay assume. Tinutuligsa at inaalipusta yung babaeng ito. Nasabi, kasi naman na ikaw kasi, kasalanan mo napakaano mo, alam nyo na yung mga malalaswang salita. O ano ngayon? Ano ngayon ang kakahinatnan mo? Siguro yung mga meron sumisigaw din, no? Yari ka mamaya, papatayin ka namin, pagbababatuhin ka namin. Because under the law of Moses, if one is caught in the act of adultery, kahit po in the act of adultery, mahuli lang, that person should be stoned to death. Hindi lang basta babatuhin, yung tatama yung bato, parang ganun lang. Hindi, stoned to death. So siguro habang lumalakad at kinakaladkad yung babaeng ito, of course, kahiya-hiya na yung babaeng ito. Siguro tinatakpan niya yung mukha niya, pero talagang binubuksan yung kanyang mga kamay para ipahiya siya at para hiyain siya sa harapan din ng Panginoon. Then tinutuligsa siya, inaalipusta siya. So, pansinin niyo po ano yung nararamdaman ng babae ito, kinakabahan siya. At hindi lang siya kinakabahan dahil tinutulugsa siya at inaalipusta. May pagbabanta na because, of course, ang mga nahuhuli sa mga lunya ay talagang pagbabatuhin hanggang sa kamatayan. So may sumisigaw, yari ka mamaya, papatayin ka na namin, pagbabatuhin ka namin. So yung kaba niya, kung tayo po papasok sa sapatos niya, talagang nakaka-nervyos. Isipin mo ba, kinakaladkad ganyan sa labas ng all day. Nakikita ka ng maraming tao. Nakakahiya. Once again, verse 4 tells us, they said to Jesus, Teacher,
Nakita niyo po yung relationship ng mga eskriba at pariseo kay Jesus? Walang relationship. Teacher lang. Wala talaga, tingin lang nila. Oh, Rabbi, this woman was caught in adultery in the very act. Ako, napaisip ako dito, mukhang nagkakasala rin itong mga pariseo. Naninilip. They caught in the very act, itong woman, di ba? So, ibig sabihin, premeditated, naglagay ng, baka nga pariseo din yung lalaki. Baka lang po, baka lang. Nilagay, no? Set up So, sana sinabi na lang nila, this woman was caught in adultery. Nalaman tuloy na maraming tao. In the very act, marami rin mga Samaritans dito. Verse 8 lang to Nandun tayo sa verse 4 kanina So, nagsunuran yung mga miron dito, mga Samaritans. Sabi, this woman was caught in adultery. In the very act. So, may mga naninilip. So, nagkakasala rin po sila. Amen, church? Tuloy natin. They said to him, Teacher, this woman was caught in adultery in the very act. Now, pinapaalala po sa kanya, sa Panginoong Jesus, yung kautusan. Now, Moses in the law commanded us that such should be stoned. But what do you say? Of course, alam ng Panginoong Jesus ang kautusan. Now, ano pong purpose dito ng mga pariseo at mga eskriba? Of course, para sukulin ang Panginoon. So, naset up yung babae, nayari yung babae. Nasilo siya. But this time, gusto nilang iset up yung Panginoong Jesus. So, pag ginawa ng Panginoon, ipinapatay yung babaeng ito, ano sasabihin ng mga eskriba at mga pariseo at mga miron? Akala ko ba nasa biyaya ka? Pwedeng makahanap ng punto against Jesus yung mga pariseo. Ito pong tao ito nagpapapatay. Pag hindi naman niya pinapatay, sabihin niya, hindi, nasa biyaya tayo. Paano ang kautusan ni Moises? So basically, obviously, iniipit nila ang Panginoon. Now, ano pong ginawa ng Panginoon? Hindi muna. Dito tayo sa verse 6. This, they said, testing Him. So, inahanapan nila ng butas ang Panginoon. Premeditated po talaga. Kaya talagang sabi ko, nakaka-relate ako sa kwentong ito. That they might have something of which to accuse Him. Hahanapan kayo ng butas, ng kalaban. Amen? But Jesus stooped down and wrote on the ground with His finger as though He did not hear. Alam mo itong part na to, marami mga kanya-kanyang interpretation ng mga pastor. Pero sa tingin ko, ang pinakamalapit, bakit po siya, He stooped down and wrote on the ground. Yung palang, sabi ng mga theologians, yung palang grounds na ito ay bato din. Doon sa pelikula ni The Passion, parang buhangin, Pero sabi ni Pastor Prince, hindi daw Doon sa Temple Mount ay parang mga semento din. So umupo si Jesus, alam mo yung gusto ipakita ng Panginoon dito, binabalik sa kanyang ang kautusan ni Moises. Sabi ni Jesus sa isipan niya, marahil akong sumulat ng 10 Commandments, ini-educate niyo ako. As though He did not hear. Wow! So ibig sabihin yung mga tinig ng condemnation, ayaw ng Panginoon yun. Marahil tayo po, kinokondina natin ating mga sarili, ating mga kapwa, pero sa tenga ng Panginoon, ayaw niya yun as though He did not hear. Amen. So when they continued asking Jesus, He raised Himself up. So mula po sa pagkakaupo, He raised Himself up and said to them, He who is without sin among you, let him throw a stone at her first. Then verse 8, and again He stooped down and wrote on the ground. Umupo siya ulit at nagsulat. Alam niyo kung bakit? Kasi when the law was given, alam niyo po sino unang nag-break ng law? It was Moses. Physically. Sa galit niya sa mga tao, binrake niya yun. Then, the second time, sinulat ng Diyos yung 10 Commandments. And I believe, pinapakita dito ng Panginoong Jesucristo, ako nagsulat ng 10 Commandments. I was the one who gave you the 10 Commandments and yet, ini-educate niyo ako. Wow! And then, tingnan po natin ang kasaysayan dito. Dito na tayo sa verse 7. He who is without sin among you, let him throw a stone at her first. Sa Tagalog, mas masarap sa Tagalog. Ang sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya. Sarap, ano? So, dito, gusto siyang iset up,
Pero napakatalino po na ating Panginoon. Since sa buhay po ng Panginoon, sa isipan ng Panginoon, gaya po ng sinabi ko kanina, wala po sa bokabularyo ng ating Panginoon ang salitang condemnation. Because He is after the word of reconciliation. Now, kung sino man sa inyo ang walang kasalanan, ang siyang unang bumato sa Kanya. Alam niyo po kung sino po may karapatang bumato sa babaeng ito? It was Jesus Himself. He could, but He would not. Alam niyo kung bakit? Kasi darating po ang panahon, siya po magbabayad sa kasalanan ng babae ito doon sa krus ng Kalbaryo. Yung mga Pariseo, mga eskriba, at saka yung mga meron, they would, but they could not. Alam niyo kung bakit? Alam kasi nila makasalanan sila eh. Wow! Buti na lang, napakabuti ng Panginoon. Pwede siya. Bakit? Because He did no sin, in Him is no sin, and He knew no sin. He is thrice holy. Kaya perfect yung mga songs ni Kuya Albert kanina. Once again, He could, Jesus could, but He would not. Because He loves you so much. Alam niyo sino po yung babae dito? Tayo to eh. Kasalanan. Di ba? Yung mga taong galit sa atin, they would, but they could not. Yung kapwa natin tao, talagang kukondinahin po tayo. But Jesus will never do that. Because ilang panahon na lang po at the cross, pagbabayaran niya yung kasalanan ng babaeng ito. Wow! Galing! John 8 verse 9, let's go back po dito. Then, those who heard it, being convicted by their conscience, went out one by one. So, nag-alisan po ito. Siguro yung babae po, habang siya ay nakayuko, isipin nyo, iniisip ng babaeng ito. Siguro sa sobrang kahihiyan, di siya dumidilat. Di ba pag tayo po napapahiya, sino dito napahiyaan na? Ako maraming beses na ako napahiya. Yung hindi ka dumidilat, di ba? Nakikiramdam ka na lang. Naalala ko, meron akong kasama sa FEBC nung araw. Na-hold up siya. Nung sinakay daw siya sa sasakyan, sa likod, hindi, mali. Tama ba? Nakarnap pala siya. Dala niya yung sasakyan. Tapos, tinaling kamay niya. Sa sobrang takot niya at kahihiyan, pinaghubad siya eh. Dinala siya dun sa likod ng yung trunk ng sasakyan. Tapos kahit doon madilim, nakapikit lang siya hanggang sa bumaba siya. Nakapikit siya sa sobrang takot. Sabi nga niya sa akin, Laverne, 2 tao lang, di ba, ang hold up? Sabi ko, sino yung 2 taong yun? Isang mukhang mayaman at saka isang mukhang tanga. Sino kaya ako dun? Ako yung mukhang mayaman. Siyempre. Magkaharap kami eh. Mukha naman talaga siyang mayaman. Na mukhang mayaman. So, habang nararamdaman niya po yun, nakapikit siya. Di ba tayo pag napapahiya, nakapikit? Yung babae ito, I believe, nakapikit siya. And then, inaabangan na niya. Mamamatay na ako mamaya. I'll be stoned to death. Because under the law of Moses, when a person is caught in adultery, in this case, in the act of adultery, talagang papatayin siya. So, isipin niyo, kayo po yung nasa kalagayan ng babaeng ito. Napapahiya ka na, mamamatay ka pa. So, nakapikit siya. Now, dito, nung sinabi ni Jesus, kung sino man sa inyo ang walang bahid ng kasalanan, siya unang bumato. Unti-unti na po niya naririnig. Kasi hindi niya nakikita marahil, ano? Naririnig niya bumabagsak na yung mga bato sa paligid niya. Isa-isa. And then, let's continue breathing. And, sabi dito, beginning with the oldest even to the last. So, unti-unti na pong nag-aalisan yung mga tao. Alam niyo, meron tayong matututuhan dito. Bakit nagsimulang umalis yung mga matatanda? Sila yung pinaka-guilty. So mga kapatid, habang umiidad tayo, tanggalin na po natin yung sense of guilt and condemnation. Unang umalis yung mga guilty. Sino yun? Yung mga matatanda. Hanggang ang pinakahuli po yung pinakabata. So yung mga bata pala, konti yung guilt. Pero yung tayo mga mas may edad, mas marami tayong sense of guilt and condemnation. Pero since tayo po ay nasa Panginoon, tanggalin nyo na yan because condemnation kills. Amen. And Jesus was left alone and the woman standing in the midst. Silang dalawa na lang. Wow! Remember last Sunday, kinatagpo ng Panginoong Jesus, yung babaeng Samaritana. Saan? Sa balon. Yung balon, nandun po yung tubig. At kinatagpo ng Panginoon, itong babaeng ito, sinolo niya. Itinaon niyang wala yung mga disipulo. Ibig sabihin, gusto ng Panginoon, sinusolo ka. Wow! Most of the time, masyado tayong busy. Pero this time, ito po,
Silang dalawa na lang. Siguro ang isipan ng babae, sabi niya, sino tong guro na tinatawag nito mga eskriba at mga pariseo na to? Na wala akong naramdamang condemnation. Wala akong naramdaman na salitang masasakit mula sa kanya. Naging defender ko, naging savior ko sa panahong ito. Sino to? Hindi niya kilala. So silang dalawa na lang, mga kapatid. So ibig sabihin, gusto ng Panginoon, masolo ka. Lalo tigit sa mga panahong ito. At ang maganda po dito, nung sila po ay solo na, alam niyo sino po nag-initiate ng conversation? Si Jesus. Akala natin, at ang turo ng relihiyon, pag ikaw ay makasalanan, tumatalikod sa iyo ang Diyos. Aharap lang ang Diyos pag humingi ka ng tawad. Hindi pala yun ang sinasabi ng Ebanghelyo. Dahil po dito sa tagpong ito, yung babae habang nakapikit, naririnig niya isa-isa bumabagsak na yung mga bato. Hindi siya nagsalita. And Jesus initiated the conversation. Wow! So ibig sabihin, kung kayo po ay nanonood first time, matagal nyo nang iniiwasan ng Diyos, pero ang Diyos po pinupursu kayo. Hindi siya magsasawa. Ang tao, pag tayo po nasasaktan, naiinis sa tao, di ba? Parang, bahala ka sa buhay mo, ang tigas ng ulo mo. Di ba? Hindi po, wala kang narinig sa Panginoong Jesus. Samantala yung mga pariseo, mga eskriba on the way to Jesus at mga meron, di ba, gaya na sinabi ko kanina, inaalipusta siya. Napaka-ano mo kasing babae ka. Ganun ang tao, no? Kasi, hindi mo alam na, kikita ka namin, nasisilipan ka namin, tuloy-tuloy pa rin kayo. Yung mga masasakit na salitang ganun. Tapos yung ibang mga meron sinasabi, yari ka mamaya, patay ka sa amin. Pero itong guro na binanggit ng mga eskriba at mga pariseo si Jesus, walang narinig na any words of condemnation from Him. Bagaman, makasalanan yung babaeng ito. And then, ito na po maganda. Hindi lang po nagulat yung mga eskriba at pariseo, kasi nung akala nila, nung dadalhin nila kay Jesus yung babaeng ito, mapapahiya din yung babaeng ito dahil nga, kilala nila rabay, si Jesus. Pero nung dinala po, hindi lang nagulat yung eskriba, yung pariseo at mga meron, nagulat din yung babae. Wow! Alam niyo, nung kinatagpo ako ng Panginoon sa biyaya, sobrang nagulat din ako. Kasi mula po sa aking mga kinagisnan, akala ko talaga, kapag ang tao ay makasalanan, akala natin before, pag pangkaraniwan sinasabi ng relihiyon, humingi ka lang ng tawad sa Diyos, papatawarin ka. That's a wrong statement. Mali po iyon. Kapag tayo po lumapit sa Panginoon, nag-repent, nag-change ng mind, matagal na po kayong pinatawad ng Panginoon. Available na po yung kapatawaran. Ang gagawin lang natin, mag-a-agree lang tayo sa Diyos. Kumbaga, luto na po ang pagkain, lalapit ka na lang sa Diyos para angkinin at tanggapin at pasalamatan. Ganon din po ang forgiveness ng Panginoon. Paano po natin nasabi? Na hindi po totoo ang sinasabi ng relihiyon. Sabi ng relihiyon, pag makasalanan ka, nakatalikod sa iyo ang Diyos. Hindi po. In this case, once again, Jesus initiated the conversation. John 8 verse 10. When Jesus had raised himself up and saw no one but the woman, He said to her, once again, sino po una nagsimulaan ng conversation? Hindi po yung babae, but Jesus Himself. Woman, where are those accusers of yours? Has no one condemned you? Anong sabi dito ng babae? Ito muna tayo. Sabi ng babae dito, no one, Lord. So nakita niyo po yung paano na ina-address ng babae? Panginoon. Nakita niya, kakaiba itong taong ito. Now, mga kapatid, gusto ko po, even po yung mga nanonood sa atin, no, kung pakiramdam mo, parang ang layo-layo ng Diyos sa inyo, hindi po lumalayo ang Diyos sa inyo. Paano, pwede po ba akong lumapit sa Kanya kahit nagkakasala ako? Yes. Ito po isalungat sa sinasabi ng relihiyon. Paano pa nagkakamali ka, pwede ka bang lumapit sa Panginoon? Yes. Bilang ama sa aking mga anak, sabi ko sa mga anak ko, pag kayo may pagkukulang, huwag kayong lalayo sa amin. Lalo tigit, kailangan nyo ng tulong namin. Amen. Matitiis nyo ba yung mga anak nyo? Halimbawa, wala silang pera. Sasabihin ba sa kanila, hindi, bahala ka sa buhay mo. Hindi gagawin ng tunay na magulang yon. At ganun din po ang ating Ama sa Langit. Tingnan niyo po itong talatang ito, Hebrews 4:16. Let us therefore come boldly. Ano po another term for boldly? With confidence. To the throne of grace. Di ba yung nakasanayan natin, mga katuruan na ating nakagisnan, hindi ka pwedeng lumapit sa trono ng biyaya ng Diyos dahil banal. Of course, I believe that. Pero as believers, we could come boldly to His presence
to His throne. Why? That we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Amen. So mga kapatid, kung pakiramdam mo, ako, Lord, hindi mo alam kung gaano ako makasalanan. Hindi mo kilala ang Diyos na nilalapitan mo. Ang expertise po niya is to save. Huwag kayong lalayo sa Panginoon, lalo pa kayong lumapit. So ito po ay talagang salungat sa ating nakagisnan. Now, paano po naging posible ito? It's because of the finished work of Christ on the cross. Wala na pong problema ang Diyos sa kasalanan. Kaya nga po lumapit tayo even though ang tao po sobrang merong entitlement issue. Ibang feeling niya na, hindi, ako na lang magtatrabaho sa sarili ko, ako na lang bahala. Hindi po kayo magtatagumpay. Pero kapag naintindihan natin that God's goodness talaga, yung goodness ng Diyos na ito will lead you to repentance. I pray na magkaroon po tayo ng pagbabago ng isipan sa ngayon. Mga nanonood sa atin sa ngayon, kapag alam mong pwede kang lumapit sa Diyos, and in this case, balikan natin yung John chapter 8, si Jesus po ang nag-initiate ng conversation. Why? Because Jesus came not to condemn you. John 3:17, for God did not send His Son into the world to condemn you, but that the world through Him might be saved. Amen. So balikan natin yung conversation nila. John 8 verse 10b. Woman, sabi ni Jesus, where are those accusers of yours? Has no one condemned you? Anong sabi po ng babae? She said, no one, Lord. Wow. So nag-alisan na po ito mga meron, mga eskriba at mga pariseo. So hindi po sila nagtagumpay sa setup. Hindi sila nagtagumpay sa Panginoon. Why? Because malinaw sa Panginoon, wala sa kanyang bokabularyo ang salitang condemnation. Amen. Now, tingnan po natin ang sumunod na mga nangyari. Pansinin niyo po yung talatang ito. Woman, where are those accusers of yours? Has no one condemned you? No one, Lord. And Jesus said to her, neither do I condemn you. Go and sin no more. Now, gusto ko po ipakita sa inyo ang big difference ng religion at saka ng mga taong nasa ilalim ng biyaya. Under the law of Moses, see the big difference. Sabi po ng relihiyon sa atin, and under the law of Moses, go and sin no more so that we will not condemn you. Di ba ito rin po sinabi sa atin ng simbahan before? Oh, Albert, Laverne, Aves, tinanggap mo na ang Panginoon, umayos ka na para hindi ka na namin kondinahin. Naalala ko, nung bago-bago ako mananampalataya, gano'n ang sinabi sa akin nung mentor ko, Laverne na, Christian ka na, umayos ka. Nakakahiya sa Panginoon para hindi ka na magkasala. Umayos ka. Paano mo ayusin sarili mo, no? Now, pinagpapalit ng mga tao, ng relihiyo, yung sinabi ni Jesus, you have to stick with the Word of God. Sabi ng Panginoon, once again, under grace, neither do I condemn you. Di ba sabi ni Jesus, woman, where are those accusers of yours? No one, Lord. Neither do I condemn you. Go and sin no more. Wow! So, paano po mararanasan ng isang tao ang true heart transformation? When you receive from Jesus the gift of no condemnation. Pag hindi mo kinondem ang tao, you will be transformed from the inside out. Now, mga kapatid, gusto ko lang pong isingit itong bagay na ito. And really, ito po'y medyo nakakalungkot lang. Alam niyo po ba, itong istoryang ito, isa lamang po sa mga nakita ko, na iba po ang isinulat ng isang translation, yung Chinese community of course, sa China. Chinese Mahirap naman yung Chinese community sa Yung Chinese Bible nila, nagkaroon po ng bagong paglalathala sila. At nakakalungkot. I would suggest, bili po kayo ng sarili yung Bible, hard copy. Huwag kayong mag-stay sa app ninyo. Kasi anytime, baka po magbago yan. Kasi nung nakita ko po, nabasa ko yung balitang ito, sinulat ko po ito para makita nyo. No? Sa Chinese Communist Bible, yung John 8, verses 7 to 11, ito nang sinasabi, iniba na nila. Jesus once said to the angry crowd who was trying to stone a woman who had sinned, he who is without sin among you, let him cast a stone at her. When his words came to their ears, they stopped moving forward. When everyone went out, Jesus stoned the woman himself and said, I'm also a sinner. Iba na. So really, it's important. Paglaanan niyo po, kung meron kayong malaking Bible,
It's good. Kung hindi nyo mabasa, magkaroon kayong Bible. Ako, may Bible ako talaga eh. Dala-dala ko lagi. Kasi huwag kayong lalo ngayon uso na AI. Magbabago po yan. Buy your own copy. Ito, Chinese Communist Bible. Isang part lang yan, no? Isipin mo dito, nag-iba yung kwento. Binato ni Jesus yung babae. Paano yun? At ang sabi ni Jesus, I'm also a sinner. So mali yung, if this is true, mali yung kanta mo, Kuya Albert. Papalitan na natin yun. Hindi po eh. So nakikita nyo na po yung pagbabago. This is apostasy happening in the last days. Kaya marami po ngayon, nag-iiba na ang paniniwala. This is really important. Isipin nyo, ang laking pagbabago po nito. So, mag-ipon po kayo. Maganda nga po pag nagbabasa tayong Bible, para bang, pag maganda, dala-dala nyo lagi Bible. Di ba tayo, pag naiwan yung cellphone, kahit nandun, anbawa nakatira ka sa Cavite, nandun ka na sa toll gate, binabalikan mo, bakit naiwan mo yung cellphone mo Pero pag naiwan natin Bible natin, parang hindi naman tayo affected, di ba? Pero bring your Bible with you. Kasi ito po, hindi nila mababago. Kakalungkot yan, ha? So, okay, ano lang yan? Extra information. This is happening right now. Nalulungkot ako dito When everyone went out, Jesus stoned the woman himself. Pinaalis mo na yung mga tao. Tapos binato na. Hindi gagawin ng Panginoon yun. Grabe. So, dito ipakitang tao ang Panginoon. Nung nandun pa yung mga tao, mabait siya. Nung umalis na ang mga tao, siya mismo binato niya yung babae. And then sabi niya, I'm also a sinner. Patay na Nakita niyo, twisted na, mga kapatid. This is happening, mga kapatid, Okay? So, nakita niyo po yung importance ng pagsasimba, pakikinig sa salita ng Panginoon. So, once again, sabi ng Panginoon sa atin, how can a man experience true heart transformation? This is our solution as we end. Simple lang. When you give people the gift of no condemnation, they can and they will go and sin no more. Just like what Jesus did to the woman who was caught in adultery. Alam niyo, nung araw po, ako, naranasan ko po ito, Bakit tila yung kada kilos at galaw ko, ako po'y wala pa sa biyaya, parang mabilis ako napapaaway. Alam niyo, sabi nga ng nanay ko, sabi rin ni Joe alam niyo, siguro kaya ka hindi nilikha ng Diyos na matangkad at malaki. Palagi ka na sa bugbugan Kasi ayoko ng injustice. Halimbawa, nakapila ako sa MRT, tapos may sumisingit. Talagang kakausapin ko yan. Napakasuplado ko nung araw. Sabi nga ni Joe sa akin, kung nung araw wala ka pa sa biyaya, naku, sigurado baka patay ka na ngayon. Pag nagdadrive po ako akala mo sinong napakalaking tao kaya natatakot si Joe nung araw Kaya siguro for the longest time, wala kaming sasakyan. Kasi baka napahamak ako Sobra pong makakantila ako maunahan ako ganun. Hinahabol ko yun. Sabi ko, hindi ko alam saan nagagaling yung tapang. Hindi tapang yun Ano yun Pride yun Yung bang inaunahan ka, naiinis po talaga ako. Galit ako sa red light. Pero nung talagang kinatagpo kami ng Panginoon, hindi po ako perfect. May mga flaws po ako, marami. Pero naranasan ko yung true heart transformation. Praise God. At ang una pong nakita ng pagbabago, misis ko. Kasi siyang bugbog sarado Siya yung, hindi ko siya binubugbog Binubugbog ko po siya ng pagmamahal. Amen. Pero bugbog siya sa problema sa akin kasi una, natatakot siya. Pag nasa sasakyan kami, nung araw may sasakyan po kami. Natatakot siya, baka mapahamak ako. Natatakot siya, baka ako ay, pag hindi ko siya kasama, pag meron pong sumisingit sa pila, ayaw ko talaga yun Pero ngayon, binigyan ako ng Panginoon ng katamaran sa pakikipag-away. Pero pamisa-misa may lumulusot pa rin Kagaya kahapon, meron akong tinatanong sa SM Ang ganda nung tanong ko Boss, 66 pesos din ito. Binila ako after 6 seconds bago siya lumingon Pero may problema. Sabi lang niya sa akin, nilapitan ko talaga Sabi ko, para lang tulungan, hindi ko na. Nung araw to sinupladuan ko, sabi ko sa kanya, Brad, hindi ka ba talaga nagsasalita? Sabi niya, hindi po, di ba? Sabi ko, okay po. Wala ka naman sinabi. Pero kung nung araw yon, alam ni Mrs. yan, bumibili kami sa Chowking. Binibigyan ako ng jargon, bumibili lang ako siopaw. Sabi niya, so sir, ino-order nyo J1 to J2. Pakialam ko sa J1, J2 mo, hindi ko alam yan. Siopaw, bola-bola, binibili ko.
Patawag mo kay manager mo. Kaya ako hindi ginawang matangkad ng Panginoon. Biyaya po ng Panginoon, talagang binago ako ng Diyos. Alam ni Aves yan. Nasa tricycle kami, Daddy, huwag ka na makipag-away. Hindi ang mahal ng singil nila eh. Ang lapit lang ng natin eh. Pero pag ang banal na Espiritu po ang sumainyo, sabi ko, Lord, salamat. Ang mas magaan ang buhay ko, walang kaaway. May umaaway, yes. Meron pa nga nagre-record eh. Mga premeditated eh. Pero basically, hindi na po nakipag-away inyong lingkod. Alam niyo bakit? Biyaya ng Panginoon. Amen. This is true heart transformation. Amen. Now, once again, see the big difference. Under law, sabi ng law, go and sin no more so that we will not condemn you. But under grace, sabi ng Panginoon, where are those accusers of yours? Sabi ng babae, no one, Lord. Sabi ng Panginoon, neither do I condemn you. Go and sin no more. So when you receive the gift of no condemnation, pansinin nyo, pag tinatanggap nyo, wala sa inyo yung sense of guilt and condemnation, hindi rin kayo nangongondemn ng ibang tao. Di ba sabi po ng kasabihan, hurt people. Kaya kayo nananakit ng kapwa ninyo, it's because nasasaktan kayo eh. Di po ba? Now, before we end, I would like to give you this message, mga kapatid. Para maranasan nyo yung transformation. Pag meron pong binubulong ang kalaban sa inyo, huwag nyo tanggapin yung condemnation na yun. You must believe that you are the righteousness of God in Christ Jesus. Holy. Paano ba yung holy? Ang mga holy, banayad magsalita, hindi naninigaw, mabuti sa kapwa. Now, receive the gift of no condemnation. Paano ko pag minsan napapasigaw ako at kinukondina ka ng nasa isip mo, tinig po ni Satanas yun, huwag niyong tanggapin yun. Hindi ikaw yun, napasigaw ka lang. Kapag tinanggap mo yung condemnation, mangongondina ka rin eh. Pero if you receive the gift of no condemnation, alam mong wala ng condemnation because Jesus was condemned already at the cross, hindi ka rin mangongondina. And even po ang Panginoon, hindi tayo pinapagalitan ng Panginoon. Because sabi ng Romans 8 verse 1, ewan ko nandito yun in NASB. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. If you are in Christ Jesus, sabi ng Amplified Version, there is therefore now no condemnation, no guilty verdict, no punishment. So, ibig sabihin, kapag alam mo, wala ng punishment, hindi ka rin magpapunish ng tao sa paligid mo. Hindi ka magbibigay ng sama ng loob sa kapwa mo. Mami, excuse me, may tao sa labas. Hello. Mga nanonood sa atin. Pero, pag ikaw ay patuloy na nananakit, check mo sarili mo, baka nasasaktan ka. Baka may sense of guilt and condemnation. Sabi na kasabihan, love people. Kapag alam mo, mahal ka ng Diyos, Pastor, ba't hindi ko maramdaman yung pagmamahal ng Panginoon? Consent ourselves to be loved by God. Kaya ka nahihirapan magmahal, hindi ka naniniwala mahal ka ng Diyos. Amen. Ako po yun ang problema ko nung araw eh. Sabi ko, lahat na lang ng kamalasan dumapo sa buhay ko. Sabi ko rin kay Job, bakit minsan hindi ako nananalo sa raffle? Malas ako dyan. Talagang hindi ako nananalo sa raffle. Pero nung sabi ko, Lord, I'm blessed. Not just blessed, greatly blessed, highly favored. Doon na nagdadatingan. Alam mo kung bakit? Natutuhan ko rin po maging grateful sa buhay. That's true heart transformation. Amen. At praise God, mas magaan ang buhay. Amen. Di ba, Kuya Albert? If you believe, pwede bang gumanong ka? Huwag na. Wag. Amen. Are you blessed, church? Amen. So, overcoming sin Jesus' way, receive the gift of no condemnation. There is therefore now no condemnation for you. Wala nang available na condemnation. Because God loves you. Amen, church? Amen. Pwede po ba natin bigyan ng palakpak ang Panginoon? Bago po tayo kumanta ng papuri sa Panginoon, gusto ko muna kausapin itong mga kaibigan natin online. Alam niyo po, gaya ng sinabi ko kanina, wala na pong guilty verdict. Wala nang punishment talaga. Maraming Christians hindi naniniwala dito, but this is true. Bakit magkakaroon ng punishment ang ating Panginoon pong Jesus? Na-punish na ng Diyos lahat ng kasalanan sa kanyang katawan 2,000 years ago. Hindi po pwedeng maging double jeopardy. Sayang wala si attorney dito eh. Kapag meron na pong tumanggap ng kaparusahan, hindi na pwedeng ulitin. May nagbayad na eh.
Amen. Kaya po, kung gusto nyo maranasan itong buhay na ganap at kasiyasiya, yung buhay na, yung talagang true transformation from the inside out, yung bang tipong hindi ka nag-e-effort, you have to receive Christ as your Lord and personal Savior. Sabi po in Romans 10 verse 9, that if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in your heart that He was raised from the dead, you shall be saved. That's simple. Kung meron po kayong problema, parang pakiramdam mo, ba't hindi ako nagtatagumpay sa kasalanan? Dalawang bagay lang po yan eh. It's either hindi ka naniniwala na makapangyarihan ng Diyos or baka hindi mo pa talaga tinatanggap ang Panginoon. Kasi pag wala po ang banal na spirito sa inyong spirito, hindi po talaga kayo magtatagumpay sa kasalanan. Paulit-ulit mong gagawin yan. At pag nangyari po yan, mapapahamak, hindi lang po ang inyong spirito kasi wala nga doon ang banal na spirito sa inyong spirito. Mapapahamak din po ang inyong kaluluwa and eventually ang inyong katawan. So I would like to give you this opportunity. Mahal po kayo ng Diyos. Simple lang, just pray this prayer with me. Tanggapin po ninyo ang Panginoong Jesus. So let's pray. Sabihin niyo po ito mula sa inyong puso at buksan na inyong mga labi. Sabihin mo ito, kapatid. O kaibigan. O Diyos, kinikilala ko aking sarili. Walang kakayahan para paglabanan ng kasalanan. Kaya naman, kinikilala ko at tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Dahil naniniwala po ako na sa iyong kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo, winakasan at pinagbayaran na aking mga kasalanan. At gayon din, makalipas ng 3 araw, ikaw ay nabuhay na maguli bilang patunay na ako na nananampalataya sa iyo ngayon ay pinaging matuwid na sa harapan ng Diyos. Maraming salamat po dahil mararanasan ko na ang kapangyarihan ng pagbabago sa aking buhay. Dahil ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Salamat po, Ama. Salamat, Banal na Espiritu. At salamat din, Panginoong Jesus. Dahil sa iyong pagsunod, nilaan mong kaloob para sa akin ang buhay na walang hanggan. Amen at amen. Kung kayo po ay nanalangin ng panalangin yan, mararanasan po niyo yung tinatawag na true heart transformation. Amen. Tayo po tayo, church. And once again, tayo po ay umawit sa Panginoon. At alam ko nag-uumapaw po ang puso ninyo sa pasasalamat sa Panginoon sa Kanyang kabutihan. And angels cry, Holy, holy, all creation cries. creation cry, Holy, holy, you were lifted high, holy, holy forever. holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Amen. Holy, it means set apart. Bilang mga anak ng Diyos, alam niyo po ba kayo rin po ay holy? You are set apart. Ibig sabihin, inilayo na po kayo ng Diyos sa mundong ito. At tayo po ay inangkin niya bilang kanyang mga anak. So ibig sabihin, ang galawan po natin sa ngayon, hindi na po tayo gumagalaw ayon sa galawan ng mundo. Because we have been set apart unto God. That is holiness. At makikita po sa ating mga buhay yung pagbabago. This is true heart transformation. Ang mundo po ay madilim, nalulungkot ang mga tao sa mundo. Pero since we are holy, nakikita po sa buhay natin, nagliliwanag po tayo. Kahit may mga problema tayo, yun po yung distinction natin sa mundo. And kaibigan, o kapatid, kung kayo po ay nag-i-struggle, feeling mo you cannot overcome sin, well, I have given you yung ways how to overcome sin. Jesus' way, yung pamamaraan ng Panginoong Jesus. Just receive the gift of no condemnation. Pag may pumubulong po sa inyo, that's the voice of the enemy. Huwag niyo papakinggan yun. As a believer,
As a true born-again Christian, makikita mo ang pagbabago sa iyong buhay. That's Galatians chapter 5. That's the fruit of the Spirit. Now, paminsan-minsan, nadadapa po tayo, bumabagsak tayo, pero tumatayo tayo believing that we are holy because Jesus is holy. We have become righteous not because of our goodness, but because of Jesus' goodness. Kaya tayo po ay righteous. Yung righteousness niya was imputed to us. At dahil alam mong righteous ka, kumikilos ka ng matuwid. Hindi tayo gumagawa ng kabuktutan. Kasi kung gagawa po kayo ng kabuktutan, maghahatid po ito sa inyo ng problema. Ayaw po ng Diyos yun. Once again, no more guilty verdict, no more punishment kapag tayo po nagkakasala. But still, meron pong consequences. Ayaw ng Diyos yun. Pag kayo po ay nagdurusa sa consequences, pansinin nyo malungkot ang buhay ninyo. Ayaw ng Diyos yun. Ako po bilang magulang, ayaw ko malungkot yung mga anak ko. Ganon din po lalo tigit ang Diyos natin. Kaya ayaw niya kayo nagkakasala dahil ayaw niya kayong nalulungkot at nabibigatan. Bottom line, because He loves you so much. Kaya ayaw niya tayo sa kasalanan. Because you are holy. Amen, church? Pwede po ba natin bigkasin? Sabayan niyo po ako dito, sabihin niyo, thank you, Lord, for I am holy. Amen. You have to believe that you are set apart unto God. Hindi lamang po kayo righteous, holy pa kayo. So, even po yung mga nanonood sa atin online, I would like to invite you today. Kung kayo po ay nag-i-struggle, na paulit-ulit yung ginagawa yung sin, paulit-ulit, hindi po itong kalooban ng Diyos para sa inyo. Since holy po kayo, lalapit tayo sa ating holy God. Any time of the day, we could come to Him boldly. Sabihin mo, i-confess mo sa Kanya, ano ba yung mga kahinaang yan? At sabihin mo sa Kanya, Lord, help me to receive your gift of no condemnation. Amen? So let's pray. Pikit po tayong lahat. And I pray for you. Panginoon, aming Diyos, nakikita mo po at nababasa mo at alam na alam mo, Panginoon, ang puso ng bawat isa po sa amin. Na marahil ang tanong po nila, bagaman sila po'y mananampalataya na, pero ba't hindi sila nagtatagumpay sa kasalanan? But Lord, we thank you so much today because you have given us itong isang napakagandang revelation. How to overcome sin. Your way is by receiving your gift of no condemnation. Panginoon, thank you dahil wala na po sa iyong bokabularyo. At wala po talaga sa iyong bokabularyo to condemn us. You came dito sa aming mundo to, not to condemn us, but to save us. Lord, I pray na kausapin niyo po, mangusap ka sa mga kapatiran namin on-site and online para hindi na po sila napapasabak o napapapasok sa mga problema sa buhay, ng kalungkutan, ng takot at pangamba because of sin. Lord, thank you. Binigyan mo kami ng pamamaraan to overcome sin, your way, and that is to receive your gift of no condemnation. Mga kapatid, ang kinin po natin, you have to believe that there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. And since you are in Christ Jesus, wala na po nakalaan na condemnation sa'yo because 2,000 years ago, lahat po ng condemnation was punished onto the body of Jesus Christ. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat, Ama. Dahil, Panginoon, ito po magbibigay sa amin ng ngiti at dahil naniniwala po kami sa katotohanan ito. And this was made possible through your Son and His finished work on the cross. Panginoon, magmamanifest din po sa aming mga buhay. Hindi rin po kami mangungundi na ng aming kapwa, especially na aming family. Makikita po sa amin ang bunga ng banal na Espiritu dahil kami po ay pinaninirahan na ng banal na Espiritu. At makikita po sa aming buhay ang nananaganang biyaya. At dahil dito, Panginoon, nakikita po ng buong mundo na kami po ay nagtagumpay na sa kasalanan dahil sa iyong pamamaraan. Maraming salamat po, Ama. Maraming salamat din po dahil tinugon mo na ang panalangin at marahil ang struggle ng bawat isa po sa amin nanonood sa ngayon and even on-site. Lord, once again, these things were made possible. Kung bakit kami na nagumpay sa kasalanan because of your Son, Jesus, and His finished work on the cross. We thank you, Father God. We thank you, Holy Spirit, for this revelation. All of this we pray. In Jesus' name, lahat po tayo magsabi na. Amen. Amen. See you next Sunday. Stay blessed. Amen. Sige po, makakaupo na po.
Thank you, Lord, sa panibagong revelation na ibinigay niyo sa amin for today. Naku, napakarami kong natutunan. Ikaw ba? Let us know in the chat box kung ano yung mga favorite takeaways mo at ano yung mga nagrema sa iyo from our message for today. Now, let us continue to honor and worship our Lord Jesus Christ by giving our tithes and love offering. But before that, let me remind you guys na ang inyong tithes ay para sa inyong home church. Pero kung kayo ay bago at you considered Solution Grace Church as your home church, here are the ways on how you can give. You can see in the screen on how you can give. Pwede nyo kunin ang aming account number, or kung nasa ibang bansa kayo, nasa labas kayo ng Pilipinas, pwede nyo i-scan ang QR code ng aming bank account. Thank you for being a faithful tither and a generous giver. As we give our tithes and offering to the Lord, let me pray for you. Heavenly Father, we thank you that we can give to you. In this form of giving our tithes and offering, we honor and worship you. We believe that this is not about us, but you alone. And I declare blessings and favors on us today and in the coming days and weeks. In Jesus' mighty name, amen. Thank you for joining us today on our Sunday online worship celebration. Ako po si Eman, and we hope to see you next week. Keep this in mind. You are greatly blessed, highly favored, and deeply loved by God.